Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Sarah, 28 years old, at ako ang operations manager sa isang bagong bukas na mall sa Quezon City, malapit lang sa Trinoma. Excited ako kasi bagong branch, bagong simula. Ang mall namin, modernong-moderno, lahat high-tech. Pero may isang bahagi na hindi namin kontrolado, ang basement parking. Ito ay pag-aari ng isang lumang kumpanya na matagal nang established, at sila ang bahala sa security at maintenance doon. Ang trabaho ko ay siguraduhin na maayos ang daloy ng operations ng mall mula umaga hanggang gabi. Madalang akong umuwi bago maghating gabi, lalo na sa unang buwan ng operasyon. Kaya madalas akong mag-isa sa parking lot pag-uwi. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang parking lot na yon, tila may sariling buhay. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento, dahil lalala pa ito. Isang gabi, habang papunta ako sa kotse ko, nakasalubong ko si Bong, isa sa mga security guard ng parking. Mukha siyang balisa. Bong, okay ka lang? Ang putla mo. Ma'am Sarah, pasensya na. Medyo pagod lang. Madaling araw na kasi. May problema ba? Mukha kang nakakita ng multo. Kung sabihin ko pong, maniniwala po ba kayo? Ha? Anong ibig mong sabihin? May kakaiba po dito sa parking, ma'am. Hindi normal. Huwag kang magbiro, Bong. Kailangan ko nang umuwi. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Hindi ko pinansin si Bong. Akala ko pagod lang siya. Pero kinabukasan, habang nasa opisina ako, nagring ang telepono ko. Si Leo, ang head guard ng parking, ang nasa kabilang linya. Ma'am Sarah, kailangan po kayong bumaba. May problema po tayo. Anong nangyari, Leo? Si Bong po, ma'am. Hindi po siya nagpakita sa trabaho. At may nakita po kami sa SEE. Anong nakita ninyo? Isang babae po. Nakaputing damit. Nakatayo lang sa parking sa lugar kung saan huling nakita si Bong kagabi. Paulit-ulit na lumalabas sa footage, ma'am. Dali-dali akong bumaba. Tahimik ang parking. Ang ilaw naningas-ningas. Parang may pumipigil sa hangin. Naramdaman ko ang lamig na unti-unting gumagapang sa aking balat. Pinanood namin ang footage. Totoo nga. Sa isang madilim na sulok may anino ng babae. Nakatayo lang. Bigla nag-freeze ang screen. Anong nangyari? Hindi ko po alam, ma'am. Bigla na lang ganyan. Pero bago po mag-freeze, parang may lumapit kay Bong. Sino? Sino ang lumapit? Hindi po malinaw, ma'am. Pero narinig ko po yung boses niya. Anong boses? Isang bulong po. Paulit-ulit. Sumama ka sa akin. Huwag mo akong iwan. Nanindig ang balahibo ko. Bigla akong naalala ang sinabi ni Bong kagabi. Ma'am Sarah, may isa pa po kaming nakita. Yung kotse ni Bong. Bukas ang pinto pero wala siya. Nakita namin ang phone niya sa upuan. Kinuha ko ang phone ni Bong. May huling text message. Mula sa isang numero na hindi nakarehistro. Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Matapos ang insidente, kinailangan naming ipasara ang portion na iyon ng basement parking. Hindi na namin nakita si Bong. Ang pamilya niya nawalan ng pag-asa. May mga balita na may nagpakamatay daw doon sa parking lot 3 taon na ang nakakaraan. Isang babae na iniwan ng asawa. Hanggang ngayon, tuwing gabi, bago ako umuwi, naririnig ko pa rin ang bulong na iyon sa aking likod. Hindi ko na pinapansin pero alam kong nandoon siya. Naghihintay.
Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.